Puno ang gym na ito sa Barangay Lagaw sa General Santos City sa Mindanao hapon nitong Biyernes. Todo cheer ang lahat sa mga sinusuportahan nilang kandidata sa kanilang school pageant. If you could change one law of our country, what would it be and why? If I could change one law in our country, it would be the agrarian reform law. Payanig na sana ang sagot ng kandidatang ito sa Q&A portion nung biglang However, with much capitalism, lumindol. Biglang lumakas. Mas nagkagulo at nataranta pa ang lahat nung sunod na nawala ng kuryente. Biglang nag-blackout. Agad nagsilabasan sa gym ang lahat. Yung mga estudyante, tumatakbo bigla. May mga ibang from second bleacher, tumalon na. Suga ito. Grabe, oh. May ilan pang nawalan ng malay. Dagan nagpanik. Left and right, likod. Talagang maraming umiiyak, maraming nahimatay. Nagsisisure talaga. Sobrang traumatic po. Less than 100 lang naman yung nadala sa ospital na kinakailangan lang naman ng oxygen. Ang naramdamang 6.8 magnitude na lindol. Yumanig sa General Santos City at sa iba pang mga kalapit na mga probinsya sa Southern Mindanao. Ang mga pasyente sa ospital na ito, kinailangang i-evacuate. So halos sa mga pasyente din mga kasama nung kay nalipong. Ang harapan naman ng eskwelahang ito, gumuho. Habang ang mga sasakyang nabagsakan ng nasirang gusali na pinsala. Na-videohan din kung paano ang kisame ng mall na ito bumagsak. Maswerte na lang at nung mga oras na yon, ang trabahador na si Arnel hindi tinamaan. Nung biglang lumakas ng lindol, yung kasama ko nagsitaguan na sa ilalim ng mesa. Nakikita ko yung ceiling ng mall, nagbabagsakan. Di po kami nagpanik, ma'am, kasi po baka magkakastampid. Ligtas na nakalabas ng mall si Arnel, pero ang isa niyang kasamahan sa trabaho na si Winnie na naka-assign daw sa third floor, namatay matapos madaganan ng gumuhong pader. Naulila ni Winnie ang mister at 10 taong gulang nilang anak. Kugi siya, mahigog mapagmahal sa sakua. Sa sulod sa amon nga balay, maayo kayo sa mag-atiman, maayo gid sa pag-asawa mo nga sakit kayo ba tiyon mawala. Siya yung pinakamabait sa amin eh. Wala, hindi mo talaga siya mahanapan ng butas na makisama sa gulo. Sobrang mamiss namin siya. Sa isa pang mall sa General Santos City, basag-basag din ang mga salamin. May mga nababasag na kaming naririnig sa kitchen nung mismong restaurant. The strongest earthquake I've ever felt. Tignan niyo po yung salamin, nagsibasag po. Tapos may mga crack po sa building po mismo. Yung gusali, talagang nagka-crack siya. Akala namin nga matutumban na yung kabilang building. Marami ring mga kabahayan ang hindi nakaligtas sa paggalaw ng lupa, gaya ng 2 palapag na bahay na ito na parang kastilyong buhangin na gumuho. Ang mag-asawang Jane at Danny ng Barangay San Isidro sa General Santos City, hindi nakaligtas nung pareho silang nabagsakan ng gumuhong pader.
Minakulay hitabo, naglamba sa dinaganay. Pero wala man si makagawa si Jen, nakagawas na ta si Dani, pero gibalikan niya ang asawa kasi pirmi man siya siyagit nga tabangi sa ako dire. Wala man gud makuha diha kay bugat man. Duha na lang hinuon sila ang nadatugan. Si Jane, 2 buwan pa naman ding buntis. Ngayon mo ma'am, patutog kayo ma'am. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol sa Southern Mindanao, tectonic o dahil sa paggalaw ng faults o plates. Bunsod daw ito ng paggalaw ng Cotabato Trench kung saan ang epicenter nasa ilalim ng dagat. Ang lindol po na ito ay naramdaman sa munisipyo ng Sarangani hanggang buong lupain ng Mindanao as far as Camiguin Island. Ang may pinakamataas po na intensity po tayo ay sa Mayglan, Sarangani, which is nandito. Cotabato Trench din ang sanhi ng lindol sa Moro Gulf noong 1976 na itinuturing na pinakamalaking tsunami-genic earthquake na naranasan sa Mindanao sa mga nakalipas na dekada. Kaya naman mabilis na kumalat ang takot sa mga taga-barangay Bula at ibang barangay na malapit sa dagat. Lolo! Ma'am! Ma'am! Ang tubig kasi sa kanilang dalampasigan biglang umurong na pinangambahan nilang senyales ng tsunami. Pagbalik, yun na yung malaking alon na pumunta dito sa amin. Nagkagulo kasi hindi namin expected na gano'n ang mangyayari. Mga bangka na nagbanggaan na. Pero karon ni Saka na balik ko. Marami pong natakot, nagpuntaan lahat sa labas, lumikas. Mayroon po tayong di pangkaraniwang paggalaw sa level ng tubig, pero hindi naman po ito destructive or sa tsunami information po natin, nag-issue po tayo ng no tsunami threat. Ang lakas ng lindol, ramdam din sa Sarangani kung saan ang daloy ng traffic dito sa bayan ng Glan na antala matapos bumagsak ang malalaking bato mula sa bundok. Sa Davao City, nahuli kam sa CCTV kung paanong naantala ang pamimili sa isang mall dahil sa pagyanig. Sa kasagsagan naman ng lindol, ang crane na ito sa isang itinatayong gusali bumigay. Ano? Crane ba? Lulu! Look! Kaya si Leticia na nakatira katabi lang ng itinatayong building nataranta. Kaming lahat agad lumabas sa bahay. Biglang may malakas na bumagsak. Look! Yun pala ay ang crane na nasa kondo sa likod ng bahay namin. Natakot lahat, nagtakbuhan palabas. Ayon sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 5 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao. We still continue to monitor the situation of General Santos. Hindi pa naman po tapos yung period talaga. Meron possibility pa rin ng aftershock. Wala namang mga casualties or any tulay na kailangan isarado. Balik ito normal po dito sa Davao City po. Dapat hindi tayo magpapanik. Dapat mag-seek tayo ng isang mesa o isang lugar na pwedeng pagtaguan natin yung dock cover and hold. Pag tapos na yung pagyanig, then lumabas tayo ng mabilis sa open ground para maging safe tayo. Kung tayo naman ay malapit sa dagat, pag may pagyanig, tapos makita natin na mag-recede yung dagat at medyo may roaring sound, then that's the time na yung signal natin na para tayo ay to seek higher ground. Dahil ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire, madalas tayong nililindol. Kaya sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi tayong alerto. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.